Bago ang lahat sa mga naghahanap ng power bank na quality at sakto sa bulsa, dito may ipapakita ako sa inyo na mga power bank na mura at quality, at sa mga hindi nakakaalam, mabibili na lang ito sa kalahati ng dati nitong original na price. Kung kaya sa mga gustong bumili, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating kwento. At sinugod na nga ni Meng Dai at ni Zhou Long ang Black Soul. Sigaw sabi pa ni Zhou Long sa Black Soul na silang dalawa daw ng Lord of Thousand Faces ay nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Samantalang ang Black Soul naman ay pinapawisan habang tumatakbo upang makatakas sa dalawa. At naghanda na nga si Meng Dai ng kanyang isang atake at makikita na siya ay lumikha ng maraming mga matutulis na mga yellow upang patamaan ang Black Soul. Dahil doon napasigaw na lang ang Black Soul dahil siya ay tinamaan ng atake sa kanya ni Meng Dai at dahan-dahan na naging yellow ang kanyang katawan, habang si Zhou Long naman ay naghahanda na din ng kanyang atake upang wakasan na ang kahibangan ng Black Soul, at sa ilang sandali makikita na wala nang nagawa ang Black Soul dahil tinamaan na ng pangwakas na atake sa kanya ni Zhou Long. Matapos mapatay ang Black Soul, nagsaad naman si Zhou Long kay Meng Dai na kailangan na daw nilang puntahan ang Holy Sun upang kanilang tulungan. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na ang kanya daw manyakol na disciple ay nasa shore stage pa lamang, hindi niya kakayanin ang atake ng isang high-grade saints. At sa Northern King Palace, dito makikita ang mga maraming mga tao nga kanilang tinitingnan ang labas ng palace. At makikita din dito si Chu Ziyu na masaya na kanyang hinahabol ang Lord of Thousand Faces na takot sa kanya na para bang hinahabol ng isang halimaw. Saad pa ng Lord of Thousand Faces kay Chu Ziyu na isa daw siyang pervert. Tigilan na daw niya ang paghabol sa kanya. At dahil sa labis na takot ng Lord of Thousand Faces kay Chu Ziyu ay agad itong tumalon sa gusali. Nagtataka naman ang mga tao sa ibaba ng palas kung ano daw ba ang nangyayari sa itaas. Dahil sa pagtalo ng Lord of Thousand Faces ay dumiretso ito sa lupa, dulot ng pagsil ni Chu Ziyu sa kanyang cultivation para na lang siyang isang normal na tao dahil hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Takang-taka naman ang mga maraming tao dahil bakit daw nandito ang Lord of Thousand Faces, at mas lalo silang nalilito dahil ang Lord of Thousand Faces daw ay isang great saints, bakit daw ito humantong sa ganitong sitwasyon. At makikita naman si Chu Ziyu nga nakatayo sa itaas habang kanyang tinitingnan ang Lord of Thousand Faces na bumagsak sa lupa, at ito ay nakangiti dahil sa kanyang mga nagawa. Sigaw pa ng mga maraming tao nga nakakita kay Chu Ziyu na ito daw pala ang Holy Sun, ang Holy Sun daw ay masyadong gwapo. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na hindi daw niya inaasahan na nagawang ma-forge ni Chu Ziyu ang isang great saint sa ganoon na sitwasyon. At tumalon na nga sa itaas ng gusali si Chu Ziyu upang kanya nang tapusin ang Lord of Thousand Faces. Ang Lord of Thousand Faces naman ay sumisigaw at humihingi ng tulong dahil hindi na daw siya makakatakas sa papasugod sa kanya na si Chu Ziyu. At nang tatama na sana ang atake ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces, bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan ang item na Annihilation Flag upang harangan ang atake ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces. Ang mga maraming tao naman na hindi kalayuan sa kaganapan ay napaluhod na lang sa lupa, dahil masyadong malakas ang pressure ng pagtama ng atake ni Chu Ziyu sa Annihilation Flag. Ngiting sabi naman ni Chu Ziyu sa Lord of Thousand Faces na mayroon pa pala daw itong kaunting presensya ng isang Monster Emperor item, at kahit ganoon ano naman daw ngayon kung dumating mag-isa ang Monster Emperor item, siya daw na si Chu Ziyu ay tatanggi na lumuhad sa isa lang na bagay dahil walang sino man sa mundong ito ang makakagawang sapilitan siya na paluhurin. Mayabang naman na sinabihan ng Lord of Thousand Faces si Chu Ziyu na inaamin daw niya na makapangyarihan ang ating bida, ngunit hindi pa rin daw ito sapat upang magawa niya siyang mapatay. Dahil sa pamamagitan daw ng tulong ng kanyang item na Annihilation Flag ay walang sino man ang makakapatay sa kanya dito. At bigla na lang napatingin ang Lord of Thousand Faces sa kanyang itaas dahil mayroon nagsalita sa kanya, saad pa sa kanya na kung paano na lang daw kaya na kung siya na lang ang papatay sa kanya sa mga oras na ito. Ang nagsalita pala ay ang isa pang babae ng manyakol nating bida na si Tai Suzy, na dumating na sa Shangjing City. Masaya naman si Chu Ziyu sa mga kaganapan dahil mahusay daw ang ginawa ni Elder Mu Feiyan dahil nagawa niyang madala dito si Tai Suzy sa sandaling nawala ang selyo. Dahil doon mas lalong natakot ang Lord of Thousand Faces, at kanyang sinabihan si Tai Suzy na hindi naman daw ba ito papatay ng mas mahina pa sa kanya. At bigla, lumitaw sa kanilang harapan ang Golden Ape. Biglang-bigla naman sila Chu Ziyu at maging ang mga maraming tao nga nakakita sa biglaan na paglitaw ng Golden Ape. Nagsalita naman si Tai Suzy sa Golden Ape, saad pa ni Tai Suzy sa Golden Ape na wala daw ba itong hiya.
Dahil pumunta pa daw ito dito sa teritoryo ng mga tao at pumatay ng kanyang mga tao para lamang sa pagsakripisyo sa Annihilation Flag, kanila daw pinagsamantalahan ang mga mahihina. Sumagot naman kay Taisuzi ang Golden Ape na mali daw ang kanyang mga paratang sa kanya. Ano na lang daw kaya na magbigay na lang siya ng iilang mga kabayaran para sa pinsala na dulot nito, at kanyang kukunin itong maliit na lobo na ito. At seryoso na nga na tinitingnan ng Golden Ape ang Lord of Thousand Faces. Agad naman nagsalita si Chu Ziyu sa Golden Ape na isa din daw siya sa tumalo sa Lord of Thousand Faces, gusto daw niyang kunin ang item nito sa kanyang storage ring at humihingi din daw siya ng isang luho-puho Golden Lotus, dahil hindi daw siya nagtrabaho na isa lang libre. Nainis naman ng Golden Ape at ito ay napamura dahil humihingi na naman daw ito ng treasure, at gusto pang kunin ng isang storage ring. Ano daw ba ang tingin ng tao na ito sa kanilang mga monster ay isang mayaman sa mga kayamanan? Nagsaad naman si Taisuzi sa Golden Ape na huwag daw kalimutan ng Golden Ape na mayroon pa siyang utang sa kanya na 3 uri ng mga kayamanan. Ang Golden Ape naman ay sumang-ayon na lang sa mga kahilingan sa kanya. Ibibigay na daw niya ang luho-puho Golden Lotus na lumalaki sa primordial na ulap, yun daw ay mahirap hanapin, bigyan lang daw siya ng 3 araw at kanya itong ibibigay sa kanila. Ayon naman ni Taisuzi na itong mapaminsalang item daw na ito na Annihilation Flag ay kanyang esil ng 300 taon, para sa kabayaran ng mga tao na nawalan ng buhay dahil dito, at dalhin na din daw niya itong pangahas na Lord of Thousand Faces at huwag na daw niya itong hayaan na pag-alagala sa teritoryo ng mga tao. At kinuha na nga ng Golden Ape ang Lord of Thousand Faces upang kanya nang ibalik sa kanilang realm. Ang Lord of Thousand Faces naman ay wala nang nagawa sa higpit ng paghawak sa kanya ng Golden Ape. Saad pa ng Golden Ape kay Taisuzi habang papaalis, na sa ngayon daw ay nanalo sa kanya si Taisuzi. Si Taisuzi naman at si Chu Ziyu ay kanila lang tinitingnan ng Golden Ape na papaalis sa Shangjing City. At lumipas ang isang araw sa Shangjing City, dito makikita ang mga tao na kanilang pinag-usapan ang mga kaganapan, at kung gaano daw kahanga-hanga si Chu Ziyu at ang biglaan na pagdating ni Taisuzi sa mga kaganapan. At makikita naman si Chu Ziyu nga tahimik lang na umiinom ng tsaa sa kanyang lamesa habang nakikinig sa mga pinag-usapan ng mga tao. At sa loob naman ng Taisu Embassy makikita dito ang 2 babae ng ating manyakol na bida, sila ay nag-uusap, at nagtanong si Wallo Fei kay Meng Dai kung nasaan daw ba pumunta ang kanyang disciple na si Chu Ziyu. Sabi naman ni Meng Dai kay Wallo Fei na sino naman ang nakakaalam kung saan yun pumunta, o baka mayroon siyang mahalagang ginawa sa ngayon, gusto daw ba niya na tawagin niya ang kanyang disciple upang papuntahin dito sa Selid. Ayon naman ni Wallo Fei kay Meng Dai na di ba gusto mong mamasyal at magpahinga. At bakit din daw ito pumunta dito sa Shangjing City, or baka pumunta lang daw ito dito sa Shangjing City upang kanyang protektahan ang kanyang disciple sa mga masama? Inis lang naman na sinabihan ni Meng Dai si Wallo Fei na tumigil na daw ito sa pagsalita ng walang kabuluhan na mga bagay, dahil dumaan lang daw siya dito at napadpad sa isang halimaw na sakripisyo na ritual. Nakangiti naman na sinabihan ni Wallo Fei si Meng Dai na tama daw ang kanyang mga sinabi. At nagtanong si Meng Dai kay Wallo Fei na kung hindi pa ba daw ito babalik sa Taisu Holy Ground. Nakangiti naman na sinagot ni Wallo Fei si Meng Dai, dahil wala naman daw siyang ibang gagawin kapag bumalik siya kaagad doon sa Holy Ground, at baka maglakad-lakad lang daw muna siya dito. Sabay kanyang sinabihan si Meng Dai na kung hindi daw ba niya siya tinatanggap dito, bahagya naman na pinapawisan si Meng Dai dahil syempre welcome daw siya dito. Sa ilang sandali dumating na si Chu Ziyu sa silid kung saan ang 2 niyang babae, agad din naman tumayo si Wallo Fei at masaya itong nakangiti dahil nakabalik na daw si Chu Ziyu. Si Chu Ziyu naman ay nagulat kung bakit daw nandito ang kanyang sister Wallo Fei. Sabay kanyang hinawakan ang kamay nito at kanyang inaya kung pwede daw ba silang mamasyal doon sa labas at uminom ng tea. Si Meng Dai naman ay natulala na lang habang kanyang tinitingnan ang 2, dahil kailan pa daw nagkakilala itong 2 na ito. At ngiting sinabihan ni Chu Ziyu si Meng Dai na bibili daw sila ng tea sa labas ng kanyang sister Wallo Fei, at siya na ang bahala sa gastos, baka gustong sumama ng kanyang master sa kanilang 2. Inis naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu nga pagod daw siya ngayong araw kung kaya hindi siya sasama sa kanilang 2. Agad din naman sumang-ayon sila Chu Ziyu at kanilang sinabihan si Meng Dai na magpahinga na lang daw siya mag-isa dito sa loob ng silid dahil sila ay mamasyal muna sa labas. Dahil doon mas lalong nagalit ang selosa nga si Meng Dai, dahil ang kanya daw manyakol na disciple ay inaya pa talaga para lumabas ang Holy Master, at ito din si Wallo Fei ay kusang sumama sa kanyang manyakol na disciple. Sa ilang sandali naglakad na nga ang 2 sa labas ng Shangjing City,
At tumingin sila sa isang tindahan, saad pa ni Chu Ziyu kay Wolfei na ang hairpan daw na ito ay bagay sa kanyang minamahal. Sabi naman ni Wolfei kay Chu Ziyu na tumigil daw ito sa paglambing sa kanya dahil ang kanya daw master ay nakatingin sa kanilang dalawa. Ayon naman ni Chu Ziyu na huwag daw itong mag-alala dahil wala naman daw silang ginagawang masama at ang kanya din daw master ay walang masasabi sa kanilang ginagawa ngayon. Sa isip-isip naman ni Wolfei na masyado daw nakakahiya dahil tinitingnan sila ngayon ng kanyang matalik na kaibigan sa ganitong sitwasyon. Nakangiti naman si Chu Ziyu na kanyang tiningnan ang kanyang selosa na master na sinusundan silang dalawa ni Wolfei. Ang selosa naman na si Meng Dai ay hindi maalis ang kanyang tingin sa dalawa habang naiinis dahil bakit daw namumula pa ang kanilang mukha kapag silang dalawa ay magkasama, or baka silang dalawa ng kanyang manyakol na disciple ay mayroong relasyon sa isa't isa. At mukhang wala din daw pakialam si Wolfei, malayo daw ang kanyang kinikilos ngayon bilang Holy Master. Nagpatuloy na nga sa pamamasyal si Chu Ziyu at Wolfei sa Shangjing City. Si Meng Dai naman ay masyadong nalungkot dahil pakiramdam daw niya ngayon hindi siya komportable kapag nakikita niya si Wolfei. Or hindi kaya daw masyado lang siyang nagselos, pero imposible naman daw siyang magselos sa kanilang dalawa, dahil sinusundan lang naman niya silang dalawa dahil masyado lang siya nag-alala kay Wolfei kapag kasama niya ang kanyang manyakol na disciple, at kailangan niyang sundan si Wolfei upang hindi na siya magdusa sa kamay ng kanyang manyakol na disciple, para hindi na matulad si Wolfei sa kanya. Sa harapan naman nila Chu Ziyu at Wolfei mayroon silang nakasalubong na isang bata nga nagbebenta ng isang bulaklak. Tanong pa ng bata sa ating bida na kung gusto daw ba niyang bumili ng bulaklak para sa kanyang kasama na senior sister. Matapos bumili ni Chu Ziyu ng bulaklak sa bata kanina ay agad niya itong inilagay sa buhok ni Wolfei. Saad pa ni Chu Ziyu kay Wolfei na mas lalo daw siyang gumanda dahil dito, pero sa katunayan mas maganda pa rin daw ang kanyang senior sister kumpara dito sa bulaklak ngayon. Si Meng Dai naman ay mas lalong nagulat dahil bakit daw nakapagsalita ang kanyang manyakol na disciple na ganoon katamis na salita kay Wolfei, ni minsan daw hindi pa nasabi ni Chu Ziyu ang ganoon katamis na salita sa kanya. At pumasok na nga sa isang gusali si Wolfei at si Chu Ziyu, agad din naman gumamit ng sound transmission si Wolfei kay Meng Dai na masyadong nagselo sa dalawa. Saad pa ni Wolfei kay Meng Dai na huwag daw itong magkamali ng pagkakaintindi sa kanilang dalawa ni Chu Ziyu. Dahil ang turing lang nilang dalawa sa isa't isa ay isang brother and sister, ano na lang daw kaya na sumama na lang ito sa kanilang dalawa upang hindi na ito magtampo sa kanya. Mas lalo naman na inis si Meng Dai sa mga paliwanag sa kanya ni Wolfei dahil mayroon ba daw brother and sister ang naglalakad na nakahawak ang kanilang mga kamay, at nagyakapan pa, tapos mamasyal kahit saan, talagang papatayin daw niya itong kanyang manyakol na disciple kapag magkaroon siya ng pagkakataon. Nagtanong naman si Wolfei kay Meng Dai gamit ang sound transmission kung ano daw ba ang kanyang problema, mayroon daw ba itong gustong sabihin sa kanya. Huwag na daw itong mag-alala sa kanya dahil ayos lang siya kasama si Chu Ziyu, mayroon naman daw siyang tiwala sa kanya dahil siya ang kanyang matalik na kaibigan. Habang papasok sila Wolfei sa isang kainan, si Meng Dai naman ay seryoso lang na kanyang binabantayan kung ano ang gagawin ng dalawa. At sa kanyang isip-isip habang nakasimangot na titingnan daw niya kung paano kikilos ang dalawa bilang brother and sisters. At ibinigay na nga ni Chu Ziyu ang isang baso ng tsaa kay Wolfei, saad pa ni Wolfei kay Chu Ziyu na huwag daw niya ibuhos ang lahat ng tsaa sa kanya, magtira daw ito para sa kanya. Ayon naman ni Chu Ziyu habang nakahawak ang kanyang kamay sa balikat ni Wolfei, natingnan daw niya kung gaano kaganda ngayon ang mga tanawin. Napagod siguro ang kanyang senior sister sa paglakbay patungo dito sa Shangjing City, bakit hindi na lang ito magkaroon ng magandang pahinga ngayong araw? Agad na nga nilapit ni Chu Ziyu ang kanyang mukha kay Wolfei upang kanya na itong halikan. Si Meng Dai naman ay halos gusto ng sugurin ng dalawa dahil sa sobrang selos, dahil bakit daw itong kanyang manyakol na disciple ay nakahawak sa kahit saan banda sa katawan ni Wolfei. Dahil sa labis na selos ni Meng Dai ay nag-react ang sun seal na inilagay ng ating bida sa kanya. Agad din naman itong naramdaman ni Chu Ziyu, at kanyang nasabi na kung ano daw ba ang nangyari sa kanyang master, pakiramdam daw niya sa kanyang master ay hindi ito mapakali. At sa auction house makikita ang isang tao na kanyang pinaalam sa lahat ang muling pagbukas ng malaking auction sa Shangjing City. 10 taon na ang nakalipas, at inilagay na nga ng isang lalaki ang isang item sa gitna ng auction house, at makikita sa item ang malaking kulay asul na liwanag na lumabas dito,
At ang ating bida naman at si Wallofei ay nakatingin sa malaking liwanag na pinalabas ng isang item, nasabi na lang ni Wallofei na hindi na daw masama ang ganito kalaki na asteroid uri na item, ito daw ay magkakahalaga ng 300,000 spirit stones. Hindi naman maalis ang tingin ni Chu Ziyu at ni Wallofei sa pinakita na imahe ng asteroid uri na item, at nasabi na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na ang sirang bahagi daw ng bronze plate na ito ay umaangkop sa bronze fragment na mayroong presensya ng isang heavenly sword seed, kailangan daw niya itong makuha. Nagtanong naman si Wallofei kay Chu Ziyu na kakaiba daw ang kanyang ngiti ngayon, parang mayroon daw itong gustong kunin sa gaganapin na auction, ngunit nabigla si Wallofei dahil biglang hinalikan ni Chu Ziyu ang kanyang kamay. Napasigaw na lang ang selosa na si Meng Dai dahil talaga daw na hinalikan ng kanyang manyakol na disciple ang kamay ni Wallofei. Saad pa ni Chu Ziyu kay Wallofei na kung may bakante daw siya na oras kinabukasan, pwede daw ba niya siyang samahan sa gaganapin na auction? Sumang-ayon naman si Wallofei sa kahilingan sa kanya ng ating bida. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Wallofei na kung gusto daw ba niya na manood muna sila ng movies, at nang pagtingin nila sa isang tindahan nakita nilang dalawa si Meng Dai nga nakatayo doon at mayroon itong binili. Sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na kung ano daw ba ang ginagawa dito ng kanyang master, nakangiti naman na sinabihan ni Meng Dai si Chu Ziyu na ang kanya daw isang baso na tea ay natapon, kung kaya pumunta daw siya dito upang bumili. Nagsalita naman kay Meng Dai si Wallofei na maaari naman daw siyang magpadala ng iilang mga disciple upang sila na ang bumili sa kanya. At bilang isang Yun Xia Pick Master, hindi na daw niya kailangan na siya pa mismo ang pumunta dito upang bumili. Sa isip-isip naman ni Meng Dai habang naiinis kay Tai Zouzi dahil kapag wala daw ang kanyang manyakol na disciple ay tatawagin lang siya ni Wallofei ng kanyang pangalan, ngayon nandito sa harapan ng kanyang disciple ay tatawagin niya siya ng Yun Xia Pick Master. Bahagya naman na pinapawisan si Chu Ziyu at kanyang sinabihan ang dalawa na bibili daw muna siya ng tea para sa kanilang dalawa kung kaya hintayin daw muna nila siya dito. At tumakbo na nga ang ating bida ng mabilis upang bumili ng maiinom sa kanyang dalawang kasintahan. At nang sila na lang dalawa ang naiwan agad nagsalita si Tai Zouzi kay Meng Dai na si Chu Ziyu daw ay hindi alam ang kanyang pagkakilanlan, ang alam lang niya sa kanya sa ngayon ay isang elder ng Daoyun Peak, kung kaya huwag daw niya sana ipaalam sa kanya ang totoo niyang pagkatao, dahil ito daw ay nakakahiya. Inis lang naman na sinabihan ni Meng Dai si Wallofei na isang tabi na lang daw ba nila itong ganito at paano daw siya nagkaroon ng ganitong pagtingin kay Chu Ziyu. Siya daw ay isang holy master at huwag mo itong kalimutan. Ayon naman ni Wallofei na hindi daw alam ni Chu Ziyu ang kanyang totoong identity. Kung kaya huwag na daw niya itong intindihin itong maliit na bagay na ito. At isa pa wala daw silang relasyon ni Chu Ziyu, ang tingin lang nila sa kanilang dalawa ay isang brother and sister, at wala na daw siyang magawa tungkol dito, sabi naman ni Meng Dai na mayroon daw bang brother and sister, nga naglalakad nga nakahawak ang mga kamay, at masyadong sweet sa isa't isa, nakita daw niya ang kanilang lahat na ginagawa kanina, sabi naman ni Wallofei na mali lang daw ang kanyang pagkaintindi sa kanyang nakita sa kanila kanina. At dinagdag pa ni Wallofei kay Meng Dai na kung nagselos daw ba ito sa kanilang dalawa ni Chu Ziyu, ito daw ay hindi tama dahil si Chu Ziyu ay kanyang disciple, at isa pa nagdadalang tao ka na ngayon, nahihiya naman na sinabihan ni Meng Dai si Wallofei na ano daw ba ang kanyang pinagsasabi hindi daw siya nagselos, inisip lang daw niya na hindi silang dalawa angkop ng kanyang disciple. Sabi naman ni Wallofei kay Meng Dai habang namumula ang kanyang mukha na huwag na daw itong mag-alala dahil naniniwala daw siya sa kasabihan na kapag ang babae ay mas matanda pa sa isang lalaki ng 3,000 taon, ay para na din daw itong isang kayamanan sa isang lalaki. Nagulat naman si Meng Dai sa mga sinabi sa kanya ni Tai Zouzi at ito ay mas lalong nainis dahil ano daw ba ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Ibig daw ba niyang sabihin na mayroon talaga itong pagtingin sa kanyang disciple? Agad naman pinahinahon ni Wallofei si Meng Dai, dahil kahit mayroon daw siyang pagtingin kay Chu Ziyu, at malaki ang agwat ng kanilang mga edad ay baliwala pa rin ito sa kanilang mga cultivators, at isa pa ni isa sa kanilang dalawa ni Chu Ziyu ay hindi pa kasal kung kaya walang problema kung mayroon silang relasyon dalawa. Dahil doon mas lalong nagalit si Meng Dai sa sobrang selos, saad pa niya kay Tai Zouzi na ngayon daw ay nagbago na ang kanyang tingin sa kanya bilang kanyang matalik na kaibigan, at gusto daw ba niya na siya ay maging kanyang son-in-law. Dahil doon makikita ang dalawa na para bang magsabunutan na ng buhok dahil lang sa ating manyakol na bida. At si Chu Ziyu naman ay kanyang sinabihan ang dalawa na dala na daw niya ang kanilang maiinom kung kaya kunin na daw nila ito.
Sa ilang sandali huminahon na ang dalawa sa kanilang pinag-awayan, nagsalita sa kanila si Wallofei na dahil daw kanilang nakasalubungang yun siya Pickmaster, ano na lang daw kaya na magkasama silang tatlo upang manood ng movies. Sumang-ayon naman ang ating playboy na bida sa minungkahi sa kanila ni Wallofei at si Meng Dai naman ay hindi na lang nagsalita sa kanilang mga plano. At sa isip-isip naman ng ating manyakol na bida na hindi daw niya inaasahan sa kanyang sister Wallofei dahil kanyang naiintindihan ang kanilang kasalukuyan na sitwasyon ngayon, at agad na hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ni Meng Dai, at hawak na rin sa puwete ni Wallofei, dahil magkasama na daw silang tatlo na pumunta doon upang manood ng movie. Ang dalawang kasintahan ng ating manyakol na bida naman ay namumula ang kanilang mukha dahil sa higpit ng paghawak sa kanila ng ating manyakol na bida.